Yo, what's up mga karepans? For today's video, dalawang lugar ang bibisitahin natin. Sasadyain muna natin ang Sagay at pagkatapos, didiretso naman tayo para mag-beach Escalante. Tara, samahan nyo kami. Kasama ko pala ngayon ang pamilya ni Mrs. para bisitahin ang hometown ng papa niya. Sumama na ako para makapag long ride ulit. Pero ang angkas ko ngayon, ang kapatid ko naman. Nga pala, mga last days pa lang na madaling araw ay on the road na kami. Medyo malayo pa kasi ang biyahe namin. Kaya mas okay na yung maaga para iwas traffic at hindi abutan ng araw. Kasabay din natin sa biyahe ang kapatid ni Mrs. gamit ang bago niyang Honda Click. Kaya isa sa pangunahing pakay natin sa B2 Church sa Sagay ay ipa-blessing agad tong motor niya para siguradang may basbas at ligtas tayo sa daan. Habang nasa biyahe, napansin ko tong templo sa may circumferential road. Grabe ang liwanag niya mga kairipans. Dahil walang street lights at madilim ang daan, kitang-kita mo talaga siya sa tabi. Ang astig tignan. At patuloy lang pagbaybay namin sa kalsada hanggang sa makarating na kami dito sa bayan ng Manapla. Sunod nito, nakapasok na kami sa bayan ng Cadiz. Dahil malamig pa ang biyahe, nag-kickstop muna kami para magkape at mag-stretch ng katawan. Pampagising din para sa dire-diretso ang biyahe natin mga kairepans. Pagkatapos sa mabilisang kape sa Cadiz, bago nga pala kami dumiretso, medyo nahirapan ako ikabit pabalik tong action cam sa helmet ko. Kaya nagpatulog muna ako kay Utol. Pagkatapos ikabit, rekta ng biyahe namin mga kairepans papunta sa Sagay City. At hindi lang pala kami ang magang gising ngayon mga kairepans, dahil may naabutan pa kaming nagpa-fun run. Ang seryoso ng takbo nila, habang kami naman dandahan gumagapang sa kilid. Aba, dandahan ka da. At dito na nga kami nabutan ng pagpalit ng liwanag. Sa unang tingin akala ko talaga sunset, pero sunrise pala. At parang golden hour ang datingan. Ang ganda ng kalsada lalo't na sumasabay ang sikat ng araw. Kita nyo naman sa video, mukhang cinematic talaga dahil sa tama na liwanag. At ayun na nga mga kairepans, nakarating na rin sa wakas sa proper ng Sagay City. Buhay ng araw, gising na ang lahat, kaya diretso na tayo sa ating pakay ngayong umaga. Rekta na tayo papuntang Barangay Bito. Pero plot twist, muntik pa kaming lumagpas. Buti na lang nahabol sa kanto. Naglapaw na ijain. Kaya pala parang ibang direksyon namin. Kala ko kasi alam na sinusundan ko ang daan papuntang Bito Church. Mukhang nakalimutan niya rin pala. Kaya ayun, urong muna ang tropa. Bumalik kami ng konti at pumasok sa tamang kanto. Sabi ko sa inyo mga karepans, naghanap na ng senyales yung guide natin. Kaya lumagpas. At mula dito sa kanto, rekta na talaga to patungong Bito Church. Diretso na lang ang kalsada at wala nang liko-liko. Kaya nga pante na akong hindi na kami maliligaw nito. Nakarating na kami mga karepans dito sa Bito Church. Saktong-sakto nga pagdating namin kasi nakaabot pa kami sa pagbasbas ng mga sasakyan. Nagbe-blessing na kasi si Father sa labas at maraming na nakaabang ng mga sasakyan doon. Kaya yun, pumunta at nagpark na agad kami malapit sa blessing area. Buti na lang talaga at umabot pa. Ang bayad pala dito guys ay 200 peso. Akala ko kasi donation lang. Magbigay pa naman sana ako ng 500. Kaso nung sinabi ni Kuya 200 talagang bayad, sabi ko sige na nga. At nakalimutan ko, wala pala akong dalang pera. Kaya ending, nangiram muna ako kay ate. Pagkatapos namin mo pa-blessing, nag-ikot-ikot muna kami dito sa labas ng simbahan. At syempre, hindi mawawala ang tamang pa-picture para sa memorya. Pagkatapos noon, pumasok na rin kami sa loob ng simbahan para manalangin at magpasalamat saglit. So ayun na nga mga kairepans, pagkatapos nating magdasal, balik motor na ulit ang grupo para simulan ang biyahe naman natin papuntang Escalante. Pagkalipas ng ilang minuto, nandito na kami sa may Coliseum. Niliko lang kami rito, tapos dire-diretso na tong daan. Pero bago kami dumiretso sa dagat, pupuntahan muna namin yung iba namin kasama. Nauna kasi sila sa amin. At nakarating na kami sa kanila. Time check muna tayo mga kairepans. Alas 7 pa lang ng umaga. Ay! Hoy, muna kayo? At ang malupit na salubong sa amin pagkababa ng motor. Tagay. Tagay daw agad. Grabe naman, iba talaga ang breakfast dito. Pang malakasan, pang wasak agad ng umaga. Mamaya na daw sa dagat ang Tagayan, kaya hindi na rin kami nagtagal doon. Nagpahinga lang kami ng saglit tapos umalis na rin agad. Baka kasi munaan pa kami na magandang spot doon sa dagat, kaya lumarga ng grupo. Hindi naman masyadong malayo yung pupunta naming beach. Nandun lang sa kabilang kanto Paano mo nalaman ilunggo ko? Bakit sa kurma ko? At habang nasa daan guys, nagkwentuhan kami ni Utol at may natanong ako sa kanya na naging palaisipan sa amin. Bakit kaya yung mga nakakita kong kalbo, ang gaganda ng ngipin at kompleto pa?
Pero yung may mga buhok, kung hindi bungi, buwas-bawas na yung ngipin. Pumili lang yata si Lord kung hair o teeth ang ibibigay eh. Kayo ba mga kairipas, napansin nyo rin? Balik tayo sa daan. Dire-diretso lang kami at pumasok na sa kanto. Ilang sandali lang, andito na kami. At ito yung spot namin. Dahil sa sobrang excitement na makapag-relax, hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Pinababa ko na agad ang mga gamit namin mula sa sasakyan. Tapos sinimulan na namin mag-set up ng aming mga ka-picture dito sa tabi ng puno. Sarap mag-chill habang nakaharap sa dagat mga kairipans. Matapos ang mabilisang pag-set up, diretso almusal na kami. Nagdala na kami ng mga luto ng ulam at karne para pagdating dito, kain na lang agad. Pagkatapos kumain, kinuha ko na yung speaker para magpatugtog. Siyempre, mas masarap mag-chillin dito sa tabing dagat kapag may kasama ang magandang sound trip habang ini-enjoy ang view. Dahil maaga pa at wala pa namang masyadong tao rito sa spot, sinamantala ko ng oras para mag-video rito. Kinuha ko agad ang camera para makapag-video at makuha yung buong ganda ng paligid na kami lang nakakinabang. At dahil yung bata excited na mag-swimming at pinipilit na ako na samahan siya, ayun, nagpalagay muna ako kay Mrs. ng sunscreen sa mukha. Pero sa totoo lang, masarap pala yung may tagalagay ka. Yung tipong tamad na tamad ka pero alagang-alaga ka pa rin ni Commander. Ayan, dinala ko ng anak ko sa tabing dagat. Sobrang sarap sa pakiramdam makita siya nag-enjoy sa tubig. We're in the beach. Yay! Sakto-sakto yung lamig ng dagat para sa aming magama ngayon. At hindi lang yung anak ko nag-enjoy. Dahil yung ibang bata rito may sariling silang trip. Ginawang diving board yung puno. At dahil sa kaka-swimming, biglang nagutom ang grupo mga karipans. Kaya heto, nagbalat muna tayo ng maga tapos ipinares natin sa natirang isda. Mga idol, oh. Tingnan mo mga idol, oh. Ito pa. Ito pa mga idol. Sarap-sarap nito. Napakabangis na combination, di ba? Dahil sa gilid, nag-ihaw lang tayo dito ng isda. At syempre, para hindi magtampo ang tiyan pagkatapos kumain, nagtagay na rin agad papainit lang ng katawan. Tapos habang tumatagay sila, kumukuha lang muna ako ng video rito sa paligid. Medyo dumadami na rin kasi yung mga tao rito sa spot. Kaya sinamantala ko na habang maganda pa ang sikat ng araw para sa ating mga clips. Pero ang nakakatuwa rito, habang nabibideo ako, biglang nagtanong sa akin kung vlogger daw ako. Sabi ko naman sa kanila, ako hindi po, nabibideo lang ako for memories purposes. At ayun, shoutout nga pala sa inyo kung napanood nyo ito. Shoutout guys sa Escalante, guys. At ito na pinaka-exciting part mga kairipans. Kasi sasakay na tayo sa bangka papunta sa napakagandang spot na tinatawag nilang sandbar. Pero bago yan, pabida muna natin mga batang ito dahil gusto ramo pa video. Kaya syempre, pinabigyan na natin. Ay, kumain. Follow na mo, follow! Plot twist, bago kami sumakay, papalitan muna na mas malaki ang bangka na may masilungan. Tapos sumabay na kami. Say hi, nanay. Hi, we're gonna go to the Ocean Park. Say hi, nanay. Wala na, lapyo. Pumunta na kami doon sa may parkingan na bangka, malapit lang sa mismong bahay ng may-ari. Pero habang papalayo kami, napansin ko tong anak ko. Nagtataka ako kung bakit parang tahimik at nakasungit ang muka. Yun pala, namimiss na agad ang kanyang mami. O medyo nagtampo yata dahil hindi nakasama si Mrs. sa pupi-beach namin ngayon. Malambing talaga ng lodi nyo, hinahanap agad ang mama niya. Pagdating namin doon sa parkingan, lumipat na kami agad sa malaking bangka. Saktong pagsakay namin, pinandar na ni July yung makina. At guess what mga kairipans? Alam niyo ba kung bakit July ang pangalan niya? Siyempre dahil pinanganak siya ng buwan ng July. Shoutout nga pala sa kanya. Napakahusay at napakagaling na driver nitong bangka natin. Pero bago tayo tuloy yung dumiretso sa sandbar, umikot at bumalik muna kami dun sa spot natin. Susunduin muna natin yung iba na sasama sa ating paglalayag ngayon. Mas masaya kasi kapag mas marami. Ayun nga, sa pagpatuloy ng aming paglalayag, grabe mga karepas, mamamanga ka talaga sa sobrang ganda ng lugar. Yung tipong hindi mo na namamalayan yung tindi ng init na panahon kapag nakakita ka na ng tubig. Lalo na kung basa. Nakawala talaga ng pagod yung ganitong view.
Sitting by the shoreline, sun up high, Bob Ross painting clouds across the sky. A little green tree sways in the breeze, dancing with the rhythm of the coconut trees. At eto na nga, nakarating na tayo rito sa spot kung saan may mga umarkila ng floating cottage. Ito talaga yung pwesto ng mga turista kapag gusto nilang pumunta sa malinaw na tubig na may sandbar. Kaso ngayon, high tide pa, kaya hindi natin makikita yung mismong sandbar. Nagpatanong ako kay kuya kung magkano bang rates na floating cottage dito. Sabi niya, umabot daw ng 10k kada araw. Kaya humirit ako sa kanya. What it gawin natin cottage type din tong bangka mo kuya? Sabi niya sa akin, pwede raw. Sabay tawa. Nakaisip pa kami ng bagong racket habang nasa gitna ng dagat. Nagulat ako kasi biglang tumalon si Popsi Preche kung malalim bang tubig. Sabi niya, legit na malalim daw. Buti na talaga chinek muna niya bago kami lumusong. At dahil medyo malalim yung tubig dyan at may kasama kaming bata, naganap muna kami ng ibang spot na ma-reach lang namin. Abaw, ma-reach! Kaya ang ginawa namin, nagtungo kami malapit doon sa Jumabo Resort para maghanap ng spot na hindi malalim at yung abot lang talaga ang buhangin ng mga paa natin. Para naman makababa at makapag-enjoy na ang lahat, lalo na ang bata at ang isip bata. At sa tingin ko, safe na siguro dito. Eh, ba? Ayan, dahil saktong-sakto na ang pwesto ng bangka natin at abot na ng paa natin ang buhangin sa ilalim. Ito na talaga ang inintay natin. Let's go! Dalaba! Oras na para mag-swimming mga kairepans. Panahon na para mag-relax at magtampisaw. Masasabi mo talagang worth it ang biyahe kapag nakita mo itong napakagandang tanawin. Grabe, tingnan nyo. Klaro-klaro yung tubig. Kitang-kita mo talaga ang paa mo sa ilalim. Tara, samahan nyo kami at lulubog na tayo sa tubig. Yo guys! Painting peace right into your soul with a brush and a smile so true, bringing a little paradise to you. Ayan, medyo kumakalam ng sikmura ng mga kasama natin. Kaya naghahanap muna sila ng makukuha na isda o tuyong para gawing fresh na kinilaw. Habang papalapit kami sa may Jumabo Island, bigla akong napaisip, bakit kaya sinara ang resort dito, no? Sayang, napakaganda pa naman ang pwesto nito. Dahil island siya na nasa gitna talaga ng dagat. Para sa inyo na nakatira malapit dito o sa mga nakaalam ng story nito, i-comment nyo naman sa baba kung bakit siya tuluyang isinara. Gusto ko rin malaman eh. So ayun na nga mga kairepans, balik na muna tayo sa pinanggalingan natin para makakain ng lahat dahil gutom mo talaga ang grupo. Pero sa pag-uwi namin, grabe yung price na nakuha natin. Sunburn na mahapdi sa balat. Pero okay lang, ito talaga ang pinakalitimong sign na nag-enjoy natin ang todo ang araw na to. At dito na po natatapos ang ating vlog para sa araw na ito. Sana nagustuhan nyo ang naging adventure natin. At para naman mas ganahan pa ako mga karepans na gumawa ng mga ganitong content, papalambing naman po. Pa-subscribe naman ang ating YouTube channel at pa-follow na rin ang ating Facebook page at saka TikTok account. Maraming salamat sa iyong suporta at kita-kits tayo sa susunod nating paglalayag. Paalam!